Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Hello po, magandang Monday. Andito na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia. At andito na naman ako para maghatid ng mga panibagong kwento para sa inyong lahat ngayong araw na ito. Hindi pala mga panibagong kwento lang pala kasi isang kwento lang po. Anyways, magandang araw and I hope na nasa mabuti kayong kalagayan ngayon na nagsisimula na naman ang linggo. Kayod na naman tayo ng kayod, laban na naman sa mga pagsubok sa buhay. Ganun naman talaga dapat. Huwag tayong susuko hanggat may buhay, may pag-asa, hanggat may hininga, may pag-asa. Kaya laban lang. Nako, hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Diana, happy birthday po sa iyo kahapon. Pasensya na't hindi kita nabati kahapon. And syempre, Mr. Bubot, hello po sa iyo, magandang araw. And love na love raw niya ang pakikinig sa atin. Maraming salamat po sa iyo, Rhea. Jenny in the Garden, maraming salamat. Maraming thank you din sa lahat ng mga nag-comment na wala namang mga pangalan at yung mga username ay napakahirap basahin. Maraming salamat po sa inyo. Ann Gorospe, maraming thank you, Ann. Ayun, maraming salamat sa comment. I've been a silent listener of yours and I truly love all the stories you share. But this particular story really moved me to tears. Ay, nako, maraming salamat sa iyo, 'di ba? Ganun talaga. May mga bagay talaga tayong pagdadaanan na akala natin ay walang kabuluhan, walang reason, lalo na yung mga masasakit na mga pinagdadaanan natin, hindi talaga natin makikita yung rason. Talagang napakahirap, talagang kailangan mo pang mag-heal ng bonggang-bongga bago mo maisip na, ito pala yung rason kung bakit ko pinagdaanan yung mga ganito. Hello po. Hi! Maraming salamat. Para raw siyang timang na nakakangiting mag-isa. Hello po sa'yo. Hi, Ninita Caspe, ayun, from Real, Quezon. Matagal na raw siyang nakikinig sa mga kwento natin. Hello po sa iyo, maraming salamat. Bebang Pinyon, thank you so much. Ang dami-daming naiyak nung story natin nung Saturday. Hello po sa inyo. Hello, maraming salamat sa iyo sa pakikinig sa atin. Maraming mga pangalan na hindi natin nababasa. Hello po. Hello kay Paracale or sa mga taga Paracale, Bicol, Tawig, Paracale, Camarines Norte. Ayun, ang hirap naman. Dominic Malielin, tama po ba? Arwin, thank you so much. Lolit Esteban from California, USA. Hi, Madam Lolit. Thank you so much. Liza Talento. Catherine May Cabalhog, maraming thank you sa'yo from Cathy with love. Hi Cathy. Aline J. Lonapse, maraming salamat. Ayun, Anne Mayan, maraming thank you. Salamat sa iyo sa iyong pakikinig. Ayun, maraming salamat din sa lahat ng mga nakikinig sa atin all over from the Philippines. Aklan, maraming salamat sa inyo. Maraming thank you din sa kay Mila Imperial. Thank you so much. Ann Soto, maraming salamat. Judith McGovern, thank you. Manilin Mandawe. Ayun, sino pa ba itong mga taga Hagunoy, Bulacan? Maraming salamat po. Teodoro Crisostomo. Jordy, ayun, maraming salamat. Next, thank you so much. Maraming salamat, Carlos Gamboa. Ayun, maraming salamat kay Gimaras Girl. Hello. Marilo Del Monte, maraming salamat. Thank you so much din sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Ayun, kay Ann Rubio, Clark Joshua, Lanzi Nathan. Thank you so much sa iyo. And maraming salamat kay Zoraida Gomeda. Thank you so much. Gomeda o Homeda? Jenaline Mendez. Thank you, Jen from Riyadh. Naniniwala ako. Ayun, naniniwala siya. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Maria Elena Abe. Ayun, maraming salamat din. The Sect 2980. Grabe yung pangalan, no? Hezet, maraming thank you. Becky Tan, thank you so much. Roslyn Valencia, maraming salamat sa iyo, Roslyn. Mag-ingat ka rin ha sa lahat ng mga ginagawa mo. Hello daw sa mga
nakikinig all over at Dammam, Saudi Arabia. Hello daw sa family niya sa Angat, Bulacan. Ayun. Aiza Jane Peradelio from Brunei. Maraming thank you sa'yo. Maraming salamat Bonso Barba or Bonso Barba. Tama po ba? Unified Dealer. Maraming salamat sa'yo. Mga username na lang po ang binabasa ko kasi hindi ko naman nababasa yung mga pangalan nyo. Wala namang mga pangalan yung iba, hindi nagpapa-shoutout. Pero bilang pasasalamat sa inyong pag-e-effort na mag-comment, sa inyong pag-e-effort na makinig, lalo na kung mga hindi kayo nagsiskip ng ads, dun po talaga ako bumabawi sa mga pa-shoutout ninyo. Nako. Pero lahat po ay may katapusan dahil mahaba na po ang shoutout natin. Nakasimulan na natin ang ating kwento ngayong araw na ito. Meron bang mga malalaking plot twist sa buhay mo na nangyari? Itong kay Nancy, talagang malaking plot twist ito. Hindi ko aakalain na ganito pala ang plot twist ng buhay niya. So wag na nating patagalin pa, simulan na natin ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Sa ating buhay, may mga bagay na hindi natin talaga maipaliliwanag kung paano at bakit nangyari ang mga ito. Basta ka na lang nagising isang araw na naganap na ang lahat at wala ka nang magagawa pa. Dear Mama Mia, una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa iyong plataforma dito sa YouTube at nabibigyan ang mga katulad ko ng pagkakataon na ma-share ang mga kwento ng aming buhay, na ma-share ang aming mga pinagdaanan, ang aming mga pinakatago-tagong mga sikreto, ang aming mga sikreto na ayaw naming may ibang makakaalam dahil nakakahiya, minsan nakakadiri pa sa paningin ng iba. Mama Mia, itago mo na lamang ako sa pangalang Nancy. Bata pa lamang ako ay hindi ko na kinagisna ng aking ama. Ang sabi ng mama ko ay hindi niya raw alam kung nasaan na ito. Ang sabi niya, Mama Mia, iba raw kasi ang piniling pakasalan ng papa ko at hindi siya. Ramdam na ramdam ko sa bawat pagsasalita ng mama ko ang galit niya sa papa ko. Sa totoo niyan, Mama Mia, kapag nagtatanong ako kay mama, ay halos pasigaw at padabog niya ako kung sagutin. Nung una pa nga ay ayaw niya na sagutin ako. Ang gusto niya lang ay iwasan ng topic tungkol sa papa ko. Pero bilang tayo ay mga bata, naghahanap tayo ng kasagutan sa ating mga tanong. Lalo na kapag nakikita ako ang iba kong mga kaklase na sinusundo ng kanilang dalawang mga magulang. Samantalang ako ay si mama lang ang sumusundo sa akin. Minsan, hindi pa niya ako nagagawang sunduin dahil nga marami siyang trabaho. Kailangan niya raw kumayod. Kailangan niya raw kumita, hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa aming dalawa. Hindi na kasi nakapag-asawa ang mama ko. Ang gusto niya kasi, Mama Mia, ay mag-focus na lang sa akin. Dahil ang sabi niya, lahat naman ng mga lalaki ay sasaktan lang siya. Liban na lang sa kaniyang naging unang boyfriend na alam niyang masyado siyang minahal. Kaso, niloko niya noon. Kaso, hindi niya pinahalagahan. Alam mo, Nancy, kapag ikaw, hindi naman kita pinagbabawalan na magkaroon ng pag-ibig. Pero ang gusto ko, humanap ka ng lalaking tunay na magmamahal sa'yo. Hindi yung lalaking gagamitin ka lamang. Hindi yung lalaking bubuntisin ka lang. Ang gusto ko, Nancy, kapag nahanap mo na ang lalaking magmamahal sa'yo, huwag mo akong gayahin. Huwag mo siyang saktan. Huwag mo siyang lolokohin at mamahalin mo siya para huwag siyang mawala sa buhay mo. Isang beses lang may dumating na matinong lalaki sa ating buhay. At kapag napakawalan na natin yun, wala na tayong magagawa pa kundi ang magsisi na lang sa huli. At hanapin sa ibang mga lalaking makikilala natin ang lahat ng katangian na meron siya. Yan ang mahabang payo sa akin ni Mama, gabi-gabi kapag nakakainom siya, Mama Mia. Oo, umiinom po ang mama ko pero hindi naman lasinggera. Pampatulog lang daw, yan ang sabi niya.
Ang ref namin, Mama Mia, ay mas marami pang laman na beer kaysa sa laman na ulam. Well, hindi naman namin kailangan ng maraming ulam dahil dalawa lang naman kami. At ayaw din ni Mama na nasa-stock ang mga pagkain ng matagal sa ref. Kaya ayun, kundi tubig, beer ang laman ng ref namin. Yun kasi ang pampatulog ni Mama araw-araw. At kapag medyo nakakainom na siya, lagi niya akong tinatawag, lagi niya akong pinapayuhan. Mama Mia, tumatatak po sa puso't isip ko ang mga payo ni Mama. Sa totoo lang, nung bata-bata pa lang ako, araw-araw ko pong nakikita na umiiyak ang mama ko. Gabi-gabi po siyang umiiyak at ang akala ko noon ay ang papa ko ang iniiyakan niya. Akala ko noon, Mama Mia, ay ang pagkakawalay nilang dalawa ang dahilan kung bakit siya naglalasing. Pero nung lumaki-laki na ako, lalo na nung mag-college na ako at lagi pa rin niya yung ginagawa, ay naisip ko, Mama Mia, mukhang hindi na si Papa. Kaya nung minsang tanungin ko siya ay inamin niya sa akin ang malaki niyang pagkakasala dun sa first love niya. Ang sabi niya, yun daw ang pinakamalaking regret sa buhay niya. Mama Mia, hindi ko alam kung papaano ko aamuin ang mama ko noon. Hindi naman kasi ako nagkakaroon ng boyfriend lalo na nung high school. Pero nung college, Mama Mia, ay nagkaroon ako ng isang manliligaw na talaga namang masugid. Kahit pa araw-araw ko siyang ibasted ay hindi po siya tumitigil sa pagpaparamdam at pagsasabi sa akin na mahal niya ako. Na gustong-gusto niya ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Ethan. Si Ethan, Mama Mia, ay isa po sa mga pinakamatalino sa aming batch. Alam ko po yun dahil lagi po siyang nasasali sa Dean's List. Laging may nagsasabi sa akin na maswerte daw ako dahil isang katulad ni Ethan ang nagkakagusto sa akin. Oo, Mama Mia, alam kong mabait si Ethan. Alam kong matalino siya at alam ko rin na mahal niya ako at pinapahalagahan niya ako. Araw-araw ko po yung nakikita, araw-araw ko po yung nararamdaman. Pero hindi ko siya gusto, hindi ko siya mahal, Mama Mia. Hindi ko alam kung natatakot lang ba akong sumugal sa pag-ibig. Hindi ko alam kung natatakot lang ba akong matulad sa mama ko. Pero ang naiisip ko noon ay hindi pa ako handa na magkaroon ng relasyon. Kaya lang masyadong marami ang namempressure sa akin. Hindi lang po mga kaklase at mga kaibigan ko, kundi maging teachers na rin. At nung pumunta na nga sa bahay si Ethan para formal na manligaw sa akin at magpaalam sa nanay ko, pati po ang mama ko, Mama Mia, ay lagi pong sinasabi sa akin na napakabait na bata ni Ethan. Huwag ko na raw pakawalan. Mama Mia, in short, wala pong ni isa man sa circle of friends ko, maging sa mga teachers ko at maging ang nanay ko, natutol kay Ethan. Lahat sila ay botong-boto sa kanya. Lahat sila ay gusto na sagutin ko na siya. Kaya naman, nung mag 4th year college na ako, ay napag-isip-isip ko na siguro nga, dapat bigyan ko ng chance si Ethan. Baka kaya hindi ko siya nagugustuhan ay dahil hindi ko siya kinikilala ng husto. Lagi ko siyang binabasted at lagi kong dinidismiss lahat ng mga efforts niya para sa akin. Maging mga bagay na binibigay niya sa akin, Mama Mia, ay binibigay ko sa iba. Ewan ko, natatakot siguro talaga akong magkaroon ng emotional attachment sa isang tao. Pero dahil nga sa pangungulit ng mga tao sa paligid ko, ay naisipan ko nang sagutin at bigyan ng chance sa itong si Ethan. Mama Mia, naging kami ngang dalawa. Masayang masaya si Ethan nung pinaramdam ko sa kanya na pwede na niya akong maging girlfriend. Masayang masaya siya nung unang beses na binigyan ko siya ng tsansa na ilabas ako sa dinner at date. Alam mo, Nancy, ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Alam mo, masayang masaya ako dahil sa wakas, 1 taon mahigit na rin ang panliligaw ko sa'yo. Sa wakas, binigyan mo na rin ako ng chance para iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko.
Huwag kang mag-alala, hindi naman kita mamadaliin. Ang gusto ko lang naman ay bigyan mo ako ng chance na iparamdam sa'yo na mahal kita, sabi ni Ethan. Yun nga ang nangyari, Mama Mia. Hindi nga niya ako minadali. Araw-araw na kaming magkasama sa school at lagi na akong tinatanong ng mga tao sa paligid ko kung kami na bang dalawa. Lagi ko silang sinasagot na hindi. Hindi pa. Inaaral ko pa lang kung paanong magkaroon ng isang tao na laging nandyan at nakabuntot sa'yo. Inaaral ko pa lang kung paano ang magkaroon ng isang tao na laging handang makinig sa'yo. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ko, lalong-lalo na ang mama ko. Ang sabi niya, mukhang hindi ko raw pagsisisihan ang ginawa kong ito. Ang desisyon kong makipag-close kay Ethan. At tama naman siya, Mama Mia. Sa araw-araw na magkasama kami ni Ethan ay nararamdaman ko ang pagmamahal niya. Nararamdaman ko na gustong-gusto niya talaga ako. Nararamdaman ko ang respeto. Nararamdaman ko ang paggalang. Kaya naman isang araw naisip ko na lang, nabigyan ko na talaga ng tsansa si Ethan. Na mahalin ko na siya. Na gawin ko na siyang boyfriend. At nung mag-dinner date nga kami isang Sabado ng gabi, ay halos mapasigaw siya sa loob ng restaurant nung dun ko siya sinagot. Talaga? Talaga, Nancy, walang bawian na yan, ha? Sabi niya. Oo nga. Tawang-tawa naman ako sa reaksyon niya. Para siyang nanalo sa loto, isinagot ko lang naman siya. Alam mo, mas sobra pa yung nararamdaman ko kaysa mararamdaman ng mga nanalo sa loto. Masayang masaya ako, Nancy. Mahal na mahal kita. Paulit-ulit niyang sabi. Mahal din kita, Ethan. Mama Mia, nakagraduate nga kaming dalawa ni Ethan at masayang masaya ang mga magulang namin. Masayang masaya sila dahil sa wakas ay nakagraduate na kami at sa wakas ay mag-boyfriend at girlfriend na kami. Doon pa kasi namin in-announce sa aming graduation sa lahat ang tungkol sa aming relasyon. Mama Mia, alam ko na natutuwa ang lahat para sa amin ni Ethan. At ako din naman, Mama Mia, alam ko na maganda ang future na kakaharapin ko kasama siya. Responsable din kasi si Ethan. Pagka-graduate namin ay inayan niya agad ako na maghanap ng trabaho. Sabay kaming naghanap, Mama Mia. Sabay din kaming natanggap pero sa magkaibang kumpanya. Yung mga kumpanyang pinag-applyan namin ng magkasama ay siguro hindi nakikita ng sabay ang potensyal naming dalawa. Kaya naman, Mama Mia, magkaibang kumpanya po ang tumanggap sa amin. Medyo magkalayo rin yun ng lugar. Nancy, eto na ang simula ng pagtupad ng ating mga pangarap. Oo, alam ko na medyo mababawasan na ang oras natin sa isa't isa. Pero ito ang magiging puhunan natin para sa pamilya na ating pinaplano. Oo, Mama Mia. Kahit kibago-bago pa lang namin ni Ethan ay lagi na niyang binabanggit sa akin na ako na ang gusto niyang pakasalan. Na ako na ang gusto niyang maging ina ng kaniyang mga anak. Masayang masaya naman ako dahil may isang tao na nakikita talaga ang halaga ko. Nung magsimula na nga kaming magtrabaho, Mama Mia, ay tama nga ang sinabi ni Ethan. Medyo nawalan kami ng oras sa isa't isa. Nung una ay nanibago ako. Sanay na sanay kasi ako na lagi siyang nandyan. Oo, nagkikita pa rin naman kami gabi-gabi dahil sinusundo pa rin naman niya ako sa trabaho. Pero nung nabusy na kami pareho, Mama Mia, ay nawalan na talaga ng pagkakataon na masundo niya ako. Tanging weekends na lang ang aming pagsasamang dalawa. Pero katagalan ay nasanay na rin naman ako. Kaya lang, Mama Mia, nung magkaroon na ako ng trabaho ay nagkaroon na rin ng ibang impluwensya ang utak ko. Ngayon ko naiisip na ang impluwensya pa lang yun ay hindi magaganda. Palagi akong tinatanong ng mga katabi kong cubicle, Mama Mia, kung ano na ba ang status namin ni Ethan. Kung may nangyayari na ba sa aming dalawa. Nung una kasi ay tahasan nilang tinanong sa akin kung kumusta ang love life ko. Nagsimula po ang lahat ng yun nung magkaroon ng physical examination sa office. Para po yun
sa aming magiging health card o health benefits. Mama Mia, nung tinanong kasi ako ng doktor kung sexually active ako, ay medyo na-offend ako kaya tinanong ko yon at sinabi ko yon sa mga kaibigan ko sa opisina na katabi ko lang ng cubicles. Natawa sila sa naging reaksyon ko. Bakit? Wala pa bang nangyayari sa inyong dalawa ng boyfriend mo? Nako ha, 22 ka na, virgin ka pa? Pinagtatawanan nila ako, Mama Mia. Nung una ay nakaka-offend, pero katagalan, naisip ko, bakit nga kaya hindi kailanman nag-attempt si Ethan na merong mangyari sa aming dalawa? Kahit yung mga halik namin, Mama Mia, ay hanggang smack-smack lang. Meron namang pagkakataon na lumalalim ang halikan na yon pero si Ethan lagi ang pumuputol. Si Ethan lagi ang dumedistansya. Naisip ko nga noon, baka hindi nakikita ni Ethan ang halaga ko. Baka hindi niya nakikita ang ganda ko. Yun ang simula, Mama Mia, kung bakit nagkaroon ako ng insecurity sa sarili ko. Naisip ko kasi, baka nga talaga hindi ako kaaya-aya. Baka nga talaga hindi ako kagusto-gusto pagdating sa kama. Yung mga kaibigan ko ay araw-araw pa halos kung mag-send sa akin ng mga malalaswang video. Ang sabi nila pag-aralan ko raw. Ang sabi nila kung hindi kikilos si Ethan, dapat ako na raw ang kumilos para may mangyari sa amin. Dapat ako na raw ang mag-initiate. Pero hindi ko naman alam kung paano ko yun gagawin, Mama Mia. Hindi ko naman alam kung paano ko sisimula ng bagay na yon. Wala nga akong karanasan. Paano ko ba malalaman kung tama ang mga ginagawa ko? Hanggang sa isang araw nung magkita kami ni Ethan at ginabi kami sa panonood ng sine, Mama Mia, nasa loob kami ng taxi nung bigla kong hinawakan ang hita niya. Nung una ay wala lang sa kanya, pero unti-unti kong hinimas ang hita niya habang binubulong-bulungan ko siya sa kanyang tenga. Yun kasi ang tinuro sa akin ng isa kong kaibigan sa trabaho. Pinaakyat ko ng pinaakyat ang kamay ko sa hita niya, Mama Mia, hanggang sa nalalapit na ako sa pagitan ng dalawa niyang hita. Doon ay nagulat si Ethan at bigla niyang tinanggal ang kamay ko sa kanyang hita. Bigla rin niyang nilayo ang kanyang tenga sa akin. Ethan, ano ba? Sabi ko. Hindi ko na alintana noon na nakikinig siguro ang taxi driver. Bakit lagi ka na lang ganito? Bakit lagi ka na lang lumalayo? Nancy, hindi pa panahon. May tamang panahon ang lahat ng bagay at hindi ito ang panahon para sa bagay na gusto mo. Hindi ito ang tamang lugar. Okay, sige, pumunta tayo sa lugar na gusto mo. Nancy, hindi ka naman nakikinig eh. Hindi ito ang tamang panahon. Hayaan mo, darating at darating din tayo dyan. Mama Mia, napahiya ako. Hindi lang kay Ethan, hindi lang siguro sa taxi driver na nakikinig sa amin, kundi maging sa sarili ko. Tinatanggihan niya ako ng harap-harapan. May ganun bang lalaki? May lalaki bang nakakatanggi sa kanyang girlfriend? May lalaki bang nakakatanggi sa tawag ng laman? Hindi ko talaga alam yon, Mama Mia. Hanggang sa ang mga naging reaksyon ni Ethan ay ang naging dahilan kung bakit na-frustrate ako sa bagay na yon. Lalo pat araw-araw akong nakakakita ng mga malalaswang video dahil nga sinisendan naman ako ng mga kaibigan ko. Nung una ay hindi ko yon pinapanood. Pero katagalan, Mama Mia, dun ako nakaramdam ng pangangailangan. Hanggang sa isang bagay pala ang magiging pagkakamali ko dahil sa paghahangad ko sa sex. Isang araw, Mama Mia, ay nagkaroon po ng bagong investor ang kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Ang gusto niya ay kailangan niya ng bagong makakasama sa field kung saan kami pumupunta. Ako, Mama Mia, ay hindi naman talaga ako ma-field na tao. Pero ewan ko ba kung bakit ako ang pinili ng supervisor namin na sumama sa mga projects na hinahandle ng bagong investors.
Mama Mia, ang bago naming investor ay may edad na po. Siguro nasa mga 40s na siya. Halata kasi sa kanyang itsura dahil medyo may kulubot na ang kanyang mukha at medyo may maputi-puti na ang kanyang buhok. Pero kung katawan ang pag-uusapan ay matangkad siya, Mama Mia. Maganda ang kanyang pangangatawan na alam kong alagang-alaga sa gym. Nancy, right? Tanong niya sa akin. Yes sir, Nancy po. Nako Nancy, para ngayon, dapat matuto kang maging secretary ko. Dahil hanggat tumatakbo ang project na to, ikaw ang lagi kong makakasama kahit saan at kahit kailan. Dapat alam mo na marami tayong magiging overtime sa trabaho na to. Dapat alam mo na pwede kang gawing on-call on weekdays, on weekends. Pero, ang maganda dyan, times 3 naman ang sahod mo on that day. Mama Mia, dahil nga ayoko naman na laging nakikita si Ethan at napo-frustrate at nagagalit lang ako sa kanya, ay pumayag ako sa offer ng bago kong boss. Kahit na ang ibig sabihin noon ay mababawasan pa ng husto ang time naming dalawa ni Ethan sa isa't isa. At yun nga ang nangyari. Bawat project kung nasaan kami, kung nasaan ang investor ay nandun ako. Mama Mia, hanggang sa unti-unti ay nagiging close na kami ng investor. Doon ko nalaman na hiwalay pala siya sa kaniyang asawa. Isa na siyang divorcee, Mama Mia. Meron siyang 2 anak pero ang 2 ito ay nasa Amerika kasama ang kaniyang asawa. American citizen daw kasi ang napangasawa niya. At dahil sa magkasama kami ng matagal sa isang araw, ay naikukwento niya na rin sa akin ang lahat ng mga bagay tungkol sa kanya. Maging ang sex life niya, Mama Mia. Tinanong niya rin ako kung kumusta ang sex life ko. Ngumiti ako at sinabi kong ayos lang naman, sir. Ayoko kasing pag-usapan ng sex life namin ni Ethan dahil naaasiwa ako. Pero siya, Mama Mia, napaka-komportable niyang pag-usapan ng sex life. Siguro ganun talaga kapag ang isang tao ay galing sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Masyado raw sigurong liberated ang mga tao doon. Na parang ang sex sa isang normal na bagay lang na pinag-uusapan at ginagawa sa araw-araw. Pero iba kasi dito sa atin sa Pilipinas. Ang sex ay tabu pa rin kung pag-usapan. Kaya naman medyo naiilang ako nung una. Pero Mama Mia, totoo pala ang sinasabi nila. Sa umpisa lang mahirap, sa umpisa lang mailang. Dahil habang tumatagal na nagkakausap kami, ay dun ko naisip na okay din palang pag-usapan ang bagay na yon. Hanggang sa shinare na niya sa akin ang recent niyang mga sex adventures. Sinabi niya sa akin na ang nakaka-sex niya raw ngayon ay dati niyang classmate sa high school. May asawa daw ito. Pero wala naman daw siyang balak na seryosohin at tanging sex lang daw ang habol niya. Isang araw, Mama Mia, may celebration po dahil maganda ang output ng panimula namin sa project na yon. Inaya niya ako na sumama sa celebration na yon. Tatanggi sana ako pero nag-offer siya, Mama Mia, na ihahatid nila ako pa uwi. Kaya naman pumayag na rin ako. Paminsan-minsan na lang din akong mag-enjoy. Mama Mia, dahil doon ay nakainom ako. Hindi naman ako inosente pagdating sa pag-inom dahil nga sabi ko sa'yo yung mama ko ay umiinom naman ng beer gabi-gabi. Paminsan-minsan din kapag naproprostrate ako sa relasyon namin ni Ethan at sa reaksyon niya tungkol sa pang-aakit ko sa kanya ay umiinom din ako. Medyo mataas din ang tolerance ko pagdating sa alak. Kaya naman kampante akong uminom nung gabing yon. At nung matapos na nga ang celebration ay inihatid na ako ng boss ko. Hindi na namin sinama ang iba naming mga kasamahan dahil nag-taxi na ang mga ito dahil out of the way daw. Mama Mia, nung nasa sasakyan na kami, ay bigla niyang tinanong sa akin kung saan ko raw siya ihahatid. Kung sa bahay ko raw ba o sa bahay ng boyfriend ko. Ako sa bahay na lang, sir. Hindi naman kami nakaschedule na magkikita ngayon ng boyfriend ko. Alam mo, Nancy,
Mas masarap ang sex kapag ganitong medyo nakainom. Talaga, sir? Tanong ko naman. Hindi ko pa kasi nasusubukan. Hindi ko alam, Mama Mia, pero bigla niya akong nilingon sa sinabi kong yon. Doon ko napagtanto na siguro nasabi ko ang bagay na yon sa nakakaakit na boses. Nung tinignan niya ako ay hindi na ako nakapagpigil at kinagat ko ang ibabang labi ko. Nancy, gusto mo bang subukan? Tanong niya. Tumango naman ako, Mama Mia. At pagkatango ko noon ay bigla siyang lumiko. Naghanap kami ng pinakamalapit na motel at nung nakarating na kami doon, Mama Mia, ay tinanong pa niya ako ng paulit-ulit kung gusto ko raw ba talagang subukan ang bagay na yon. Tinanong ko rin ang sarili ko, sigurado ka ba talaga, Nancy, na ito ang gusto mo? Na ibibigay mo ang pagkababae mo sa isang lalaking hindi mo naman karelasyon? Mama Mia, ang utak ko ay sinasabing hindi. Pero ang katawan ko, ang pagkababae ko, Mama Mia, ay sumisigaw na pagbigyan ko ang kagustuhan ng laman ko. Kaya naman, tumango ako sa boss ko. Mama Mia, pumasok na nga kami sa loob ng motel. Pagkapasok pa lang namin ay agad niya akong siniil ng halik at basta-basta na lang niya hinablot ang mga suot kong damit. Ako naman ay medyo natatakot pero mas na-excite. Mas nangibabaw sa akin ang pakiramdam, Mama Mia, na na-excite sa bagay na yon. At nung nasa kama na kaming dalawa, ay marahas ang naging paghalik niya sa akin. Marahas din ang kaniyang paghawak sa katawan ko. Nung una ay nasasaktan ako, Mama Mia. Pero katagalan ay nagugustuhan ko ang bagay na yon. Hanggang sa tuluyan na nga niya akong naangkin. Napaiyak pa ako nung una dahil sobrang sakit talaga. Nagulat din siya, Mama Mia. Gulat na gulat siya nung malaman niya na siya palang ang nakabasag sa akin. Nancy? Birhen ka pa? Tanong niya. Tumigil siya sa kanyang ginagawa habang tinatanong yon dahil may tumulong mga luha sa aking mga mata. Tumango ako. Yes, sir. Bakit ka nagsinungaling? Bakit ang sabi mo ay may nangyayari na sa inyo ng boyfriend mo? Sir, pwede bang mamaya ka na magsalita? Pwede bang ituloy na natin ang ating ginagawa? Dahil sa sinabi kong yon ay muli siguro siyang nag-init kaya tinuloy niya ang ginagawa niya sa aking katawan. At nung matapos na nga kami, Mama Mia, ay tinanong niya ako ulit at dun sinabi ko sa kanya ang buong katotohanan. Natawa siya, Mama Mia, at ang sabi niya hindi kaya bakla ang boyfriend ko. Wala raw kasing lalaki na nakakatanggi sa ganon. Lalo na kapag babae na ang umuuna. At lalo na kapag mahal niya ang babae at may gusto talaga siya sa babae. Alam mo, Nancy, dalawa lang yan eh. Either hindi ka talaga niya gusto o bakla siya. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay ako nang humalik sa kanya. Ako nang pumatong sa kanya at nag-round 2 pa kaming dalawa. Dun ko naisip na sobrang sarap pala ng bagay na ito. Hindi kaya ito naranasan ni Ethan? O tama ang boss ko na hindi niya lang talaga gusto na sa akin maranasan ang mga bagay na ito? Ewan ko, Mama Mia. Pero simula nung gabing yun, ay araw-araw na halos na may nangyayari sa amin ng boss ko. Araw-araw na halos, Mama Mia, na ginagalaw niya ang katawan ko. Napapansin naman yon ng mga kasamahan ko sa trabaho. Napapansin nilang bumublooming daw ako, Mama Mia. Sabi nila, itsura daw ako ng babaeng nadiligan. At dahil nga nung may mangyari sa amin ng boss ko ay nag-iba na rin ang taste ko sa mga pananamit, ay dun nga sila nakumbinsi na may nakadali at nakadonselya na sa akin. Mama Mia, maging si Ethan ay napansin ang pagbabago ko. Tinanong niya kung may bago raw ba sa akin pero tanggi lang ako ng tanggi. At nung magdadalawang buwan na may nangyayari sa amin ng boss ko, Mama Mia, ay hiniwalayan ko si Ethan.
Ang akala ko kasi noon ay may relasyon na kaming dalawa ng boss ko. Ang akala ko kasi noon, Mama Mia, ay kami ng dalawa. Naisip ko ano pa bang hindi niya magugustuhan sa akin. Bata ako nang di hamak halos 20 years sa kanya. Pagkatapos, maganda ako. Ginagawa ko rin lahat ng kanyang mga gusto sa kama. Kaya naman alam ko, Mama Mia. Alam ko na may gusto rin siya sa akin. Ang gusto ko ay maging official na kaming dalawa at wala na si Ethan sa buhay ko. Nung nakipaghiwalay ako kay Ethan, naiiyak siya ng iyak. Ano raw ba ang pagkakamali niya? Doon ko sinabi sa kanyang totoo. Ang pagkakamali niya ay hindi niya binigyan ng importansya ang mga gusto ko. Ang pagkakamali niya ay hindi niya ako minamahal ng tama. Nancy, promise. Gusto mong may mangyari sa atin? Sige, gawin natin. Promise, wag mo lang akong hiwalayan. Sabi niya. Huli na ang lahat, Ethan. Huli na ang lahat. Dahil may nakauna na sa akin. May gumagalaw na sa akin. At nagugustuhan ko na siya. Mahal ko na siya. Mama Mia, nung sinabi ko yun, ay umiyak talaga ng husto si Ethan. Kung ganon, wala na talaga akong pag-asa. Kung ganon, iiwan mo na talaga ako. At yun nga ang nangyari. Pero 3 araw lang, Mama Mia, matapos kong iwanan si Ethan, ay ako naman ang nakatanggap ng isang masamang balita. Yung boss na kasakasama ko, Mama Mia, hindi na raw siya ang magiging bagong boss ko. Dahil babalik na raw siya sa Amerika. Babalik na raw siya doon. At ang gusto niya ay ayusin ang relasyon nilang dalawa ng kanyang ex-wife. Pinuntahan ko siya sa unit niya. Timing naman na nandun pa siya. Bakit mo pupuntahan ang ex-wife mo? Hindi ba divorce na kayo? Oo, divorce na kami, Nancy, pero gusto naming ayusin ang relasyon namin eh. Gusto naming magpakasal ulit. Magpakasal? Paano kayong magpapakasal? Eh di ba tayo nang may relasyon? Tanong ko. Relasyon? Ano bang relasyon nating dalawa, Nancy? May relasyon tayo pero hanggang kama lang naman, di ba? Wala naman tayong naging usapan. Isa pa na-realize ko, nung mga panahong nakakausap ko na ang asawa ko, na-realize ko na siya pa rin ang mahal ko. Nancy, sex lang ang namagitan sa ating dalawa. Nothing more, nothing less. At saka ano bang pinagpuputok ng butsi mo dyan? Di ba nagustuhan mo rin naman? Di ba marami rin naman akong naituro sa'yo? Gamitin mo na lang yun kay Ethan. Paligayahin mo siya. Dahil siya naman ang may gusto na pakasalan ka, di ba? Pasensya ka na, Nancy, ah. Pero mahal ko talaga ang ex-wife ko. Mahal namin ang isa't isa. Nagkalayo lang kami pero ngayon na-realize namin na mas kailangan pa rin namin ang isa't isa. Alam mo naman, sa Amerika, wala lang yung sex. Tulad dito. Nadala ko yan dito. Pasensya ko na kung nag-expect ka ng iba sa akin. Mama Mia, iyak ako ng iyak. Doon ko naisip, digital siguro ang karma. Bakit? Ilang araw pa lang matapos kong hiwalayan si Ethan, ay naramdaman ko naman ngayon ang pinaramdam ko sa kanya. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Halos hindi ako makamove on. At dahil nga sa nangyari, Mama Mia, ay nawalan na ako ng kakama gabi-gabi. 2 buwan matapos noon, Mama Mia, hindi ko po maipaliwanag ang kakaibang init sa aking katawan. Hinahanap-hanap ko ang bagay na yon. Hindi ko alam kung ang hinahanap-hanap ko ba ay ang dati kong boss o ang bagay lang na yon. Kaya kailangan ko yung malaman. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay may na-meet ako sa isang bus. Nakausap ko siya dahil nagkaroon ng banggaan sa unahan namin. May sinasabi siya kaya sinasagot ko na rin. Mama Mia, matanda rin siya sa akin. Sa tingin ko ay medyo kaedad lang niya yung dati kong boss. Nagkausap kaming dalawa. Medyo may pagkapilyo siya na sinakyan ko naman. Hanggang sa tinanong niya sa akin, Mama Mia, kung saan ako nagtatrabaho at ihahatid niya ako. Binigay ko sa kanya ang cellphone number ko.
Ang sabi ko, tawagan niya ako mamaya. Nagulat naman siya sa ginawa ko, Mama Mia. Siguro hindi araw-araw na may isang batang-batang babae na magbibigay sa kanya ng number nito. Nakangiti naman siya at miniskol pa niya ang cellphone ko. Save mo yung number ko ha. Tatawagan kita, sabi niya. Mama Mia, na-excite ako. Hindi ko alam kung ano ang trabaho niya. Hindi ko alam kung may asawa siya at wala na akong pakialam sa ganon. Ang gusto ko lang talaga nung araw na yun ay maibsan ang init na aking nararamdaman. Kung hindi lang talaga ako kailangan na kailangan sa opisina nung araw na yun, Mama Mia, ay hindi naman talaga ako papasok at aayain ko na siya sa kung saan. Kaya lang kailangan ako sa opisina. Meron akong maraming gagawin. Mama Mia, kinahapunan nga ay tumawag siya. Tinanong niya sa akin kung bakit ko siya pinatawag. Sabi ko, kung libre ba siya mamayang gabi at magkita kaming dalawa. Kain lang ng street foods, ganon. Tumawa naman siya. Sige, para pagkatapos iba naman ang kainin natin. Pagkasabi niyang noon, Mama Mia, ay biglang mas tumaas ang init na nararamdaman ko. Hindi nga street foods ang kinain namin kundi ang isa't isa. Oo, Mama Mia, kahit isang araw ko palang nakikilala, hindi nga isang araw kundi less than 1 hour ko palang nakikilala ang taong yon, ay pumayag na akong sumama sa kanya. Nakipag-sex na ako sa kanya, Mama Mia. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Hanggang sa nalaman ko na meron siyang asawa kaya tinigil ko na. Pero hindi doon natigil ang mga naging adventures ko pagdating sa bagay na yon. Maraming beses pa, Mama Mia, sa iba't ibang lalaki na mas mga matatanda sa akin. Nung makabasa nga ako ng isang article ay naisip ko na parang daddy issues itong nararamdaman ko. Siguro nga dahil hindi ko kailanman nakilala ang tunay kong ama. Pero wala na akong naging pakialam noon. Ang gusto ko lang nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay maibsan at mapawi ang init na aking nararamdaman. Oo, sinubukan ko rin naman na makipag-fling sa mga kaidaran ko. Pero hindi nila nakukuha ang kiliti ko sa kama. Hindi nila nakukuha ang gusto ko. Iba pa rin talaga yung mga may edad na. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, may nakilala ako sa isang bar. Si Rick. Si Rick, Mama Mia, ay matanda na rin. Siguro 40s plus na rin ang kanyang edad. Magalang siya, mabait. Nagkausap kaming dalawa dahil nagkabungguan kami nung papunta ako ng CR. Nung makita ko siya, ay nagliwanag talaga ang mundo ko. Literal, Mama Mia. Gwapo siya kahit may edad na siya. Maganda rin ang kaniyang pangangatawan. Habang nag-uusap kaming dalawa, ay tinanong ko ang cellphone number niya. Tumawa siya. Tinanong ko rin kung may asawa siya, ang sabi niya wala. Binatang-binata raw siya. Sigurado ka? Naku, ganyan naman talaga ang palusot ng mga lalaki, di ba? Lalo na kapag nakakakilala ng isang babaeng gusto nila. Sinasabi nilang binata sila. Mama Mia, pinakita niya sa akin ang ebidensyang binata siya. Facebook niya at iba pa niyang social media accounts. Okay, sige. Dahil binata ka, pwede bang sumama ka sa akin? Tanong ko. Nagulat siya sa sinabi ko. Yun lang din pala ang gusto mo sa akin, tulad ng iba kong mga nakakikilala. Napahiya ako sa sinabi niya, Mama Mia. Bakit? Ano pa ba ang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Alam mo kasi, matagal-tagal ko nang iniisip kung kailan kaya ako makakapag-asawa. Kailan kaya ako magkakaroon ng babae na maghihintay sa akin gabi-gabi sa bahay. Pero siguro nga, hindi ito ang lugar kung saan makikita ko ang babaeng hinahanap ko. Siguro nga hindi ito ang lugar para makahanap ako ng babaeng magmamahal sa akin. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay tumawa ako. Alam mo, bakit di natin subukan?
Alam mo kasi, meron akong isang lalaking minahal na kasing edad mo rin. Pumayag ako sa mga gusto niyang mangyari sa amin sa kama. Siya nga ang nakauna sa akin eh. Pero, wala lang pala yun sa kanya. Ang lahat pala sa kanya ay sex lang dahil umalis siya, bumalik sa dati niyang asawa. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay parang biglang may nakita akong awa sa mga mata niya. Talaga? Broken ka pala kaya ka nandito. At dahil doon ay pumayag siyang sumama sa akin. Nagpunta kami sa isang motel. Nag-usap kami ng matagal bago may nangyari sa amin. Kinabukasan ay nagkita kami ulit, Mama Mia. Kumain sa labas. Na nag-date na para bang magnobyo. Hanggang sa humantong kami sa isang motel at may nangyari sa amin. Umabot ng halos 2 linggo na gano'n ang ginagawa namin. Hanggang sa kinausap na niya ako, Mama Mia. Gusto niya na raw na gawing opisyal ang relasyon naming dalawa. Gusto niya na raw, Mama Mia, na maging kami na. Tuwang-tuwa naman ako. Sa wakas, Mama Mia, may bago na akong boyfriend. At ngayon, yung boyfriend ay gustong-gusto ko na talaga. Hanggang sa lumipas ang mga panahon, Mama Mia, ang mga araw at mga linggo at mga buwan at labis-labis ko nang minamahal si Rick. Ramdam ko rin naman na mahal niya ako. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nung kumain kaming dalawa ng dinner ay bigla niya akong tinanong kung gusto ko raw ba na pakasalan siya. Talaga? Pakakasalan mo ako, Rick? Oo, kung papayag kang maging asawa ang isang matandang katulad ko. Ano ka ba, hindi ka pa naman masyadong matanda. Wala ka pang 50 eh. Sabi ko. Tumawa siya, Mama Mia. Ang sabi niya, ipapakilala na niya ako sa mga kamag-anak niya, sa mga kapatid niya. At yun nga ang nangyari nung linggong yon. Sinama niya ako sa bahay nila dahil may okasyon daw. May isang birthday pala. At nung makita ako ng mga kaibigan, mga kamag-anak at mga kapatid niya, ang iba sa kanila ay tinanggap naman ako with open arms. Pero yung iba, Mama Mia, ay tumaas ang mga kilay. May ibang nagsasabi na baka pera raw ni Rick ang gusto ko. Baka gusto ko lang ng insurance. Dahil ang bata-bata ko pa raw at bakit pumapayag ako na magpakasal kay Rick. Mama Mia, nasaktan ako sa mga naging pahayag noon ng iba niyang mga kamag-anak pero hindi ko na lang yun ininda. Ang sabi ni Rick ay wag ko na lang daw pansinin. Sabi niya sa susunod na linggo, siya naman ang sasama sa akin sa bahay namin. Mama Mia, sinabi ko sa mama ko na may ipapakilala ako sa kanya, ang lalaking mapapangasawa ko. Talaga? May pinalit ka na kay Ethan? Tanong ni Mama. Sa totoo lang, nung maghiwalay kami ni Ethan ay nagalit ang mama ko sa akin. Pinakawalan ko raw ang isang lalaking mahal na mahal ako. Pero ang sinabi ko kay Mama ay hindi ko naman mahal si Ethan. Paano ba magkakaroon ng maligayang pagsasama kung one-sided lang ang pagmamahal? Oo, Mama, magpapakasal na ako. Pinakita ko sa kanya ang engagement ring ko. Okay, sige. Hindi ko alam kung papasa siya sa akin pero kung pakakasalan ka niya, ikaw ang bahala, anak. Sabi niya. Lumipas ng normal ang ilang mga araw hanggang dumating ang araw ng linggo. Nagluto ang mama ko ng espesyal dahil pupunta na si Rick sa bahay namin. Mama Mia, nung makarating na nga si Rick, ay excited na excited akong ipakilala siya sa mama ko. Ma, andito na si Rick, sabi ko. Sandali lang anak, at ilalabas ko muna tong mga niluto ko. Pinaupo ko na si Rick sa may hapagkainan namin, Mama Mia, at sabi ko antayin na lang niya si Mama. At nung lumabas si Mama, ay halos namutla silang dalawa sa nakita nila. Ricky? Tanong ni Mama. Maris? Ikaw ba yan? Hindi ko alam kung anong nangyayari. Maging ako ay nagulat dahil magkakilala silang dalawa. Ma? Kilala mo si Rick? Rick, kilala mo ang mama ko?
Tanong ko. Si mama ang unang nakabawi. Oo anak, magkaklase kami noon eh. Nung college? Sabi niya. Naku mama, sorry ha, hindi ko nabanggit sa'yo na may edad na ang pakakasalan ko. Kung nabanggit ko sana sa'yo, baka matagal mo na siyang nakilala. Sabi ko. Ako kasi Mama Mia, hindi po ako nagpo-post sa Facebook ko. Walang picture ni Rick doon, kaya siguro hindi alam ni Mama na may boyfriend na ako. Kumain kami noon, pero naramdaman ko ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko alam kung ang awkwardness na yon ay dahil lang ba sa magkaedad silang dalawa. Kaya ako na rin ang bumasag sa katahimikan. Naku mama, wag kang mag-alala ha. Hindi ko patatawagin na mama sa'yo si Rick, lalo na kapag nakasal na kaming dalawa. Alam kong maaasiwa ka dahil magkaedad lang pala kayo, sabi ko. Pilit namang tumatawa ang mama ko. Ako naman Mama Mia, ay binaliwala na lang ang mga nakikita kong kakaiba nung araw na yon. Nung makaalis na si Rick ay tinanong ko si mama kung anong tingin niya. Okay lang naman anak, kung saan ka masaya dun din ako, sabi niya. Naging matipid ang sagot ni mama sa akin. Nung tinanong ko pa siya ng tinanong, ang sabi niya ay napagod na raw siya at gusto niya munang magpahinga. Mama Mia, binaliwala ko yon. Hindi ko pinansin ang pagbabagong yon sa mga kilos ni mama. Ang akala ko kasi kapag nakaalis na si Rick ay marami siyang magiging komento tungkol dito. Ako ang naging makulit kay mama at ako ang tanong ng tanong sa kanya ng tungkol kay Rick. Kung ano ba ito nung magkaklase pa sila. Ang sabi niya ay hindi naman sila close dalawa kaya wala siyang masyadong alam tungkol kay Rick. Ricky pala ang tawag mo sa kanya mama. Pero Rick lang naman ang buo niyang pangalan, di ba? Sabi ko. Oo, ganun ang tawag naming magkakaibigan sa kanya eh. Sabi ni mama. Hindi ko na lang kinulit ng kinulit si mama dahil ang totoo naisip ko baka napagod nga talaga siya sa pag-aasikaso sa mga kakainin namin nung araw na yon. Mga hindi kasi madaling lutuin ang mga inihanda niya Mama Mia kaya alam kong napagod din siya. Kinabukasan ay maagang umalis si mama kaya hindi ko na siya naabutan sa almusal. Ako naman ay umalis na rin at bumalik na sa apartment ko dahil naka-apartment po ako Mama Mia na malapit lang sa opisina. Lumipas ang mga araw hanggang ang mga linggo. Hanggang sa napansin ko Mama Mia ang unti-unting pagbabago ni Rick sa akin. Parang hindi na siya yung dating Rick. Parang hindi na siya yung Rick na sweet. Kaya naman tinatawagan ko siya pero paminsan-minsan lang niya akong sinasagot. Ang busy raw niya sa trabaho sabi niya. Nag-iipon raw talaga siya Mama Mia para sa magiging kasal naming dalawa. Ang totoo niyan ay meron po talaga akong nararamdamang kakaiba. Kaya lang hindi ko iniisip yon. Parang may kakaiba kay Rick. Dati naman workaholic na siya pero nabibigyan pa rin niya ako ng time para sa aming dalawa. Hanggang sa tinanong ko na siya kung kailan namin aasikasuhin ang magiging kasal namin. Sabi niya sa susunod na buwan daw, siguro ay kukuha na kami ng aming magiging coordinator. Kaya naman nakampante ako. Ang sabi ko hindi pa rin pala nagbabago ang kaniyang plano. Pakakasalan pa rin pala niya ako. Pero ganun pa rin Mama Mia. Masyado pa rin siyang walang oras sa akin. Bagay na ikinasasakit talaga ng loob ko. Bagay na ikinasasakit ng puso ko. Kahit na pilit ko mang iwakli sa isip ko at sa puso ko Mama Mia pero alam talaga ng pagkatao ko na may mali. Kaya naman naisip kong tawagan si Mama 1 linggo pero hindi niya ako sinasagot. Naisip kong puntahan na lang siya sa bahay dahil gusto ko talaga siyang kausapin. Bukod sa kailangan ko ng payo niya bilang nanay ko, alam ko rin Mama Mia na may alam siya tungkol kay Rick kahit na papaano. Kahit na matagal na panahon na silang hindi nagkikitang dalawa. Nung pagdating ko sa bahay Mama Mia, ay nakakita po ako ng pares ng sapatos panlalaki sa labas. Nakangiti pa ako at naisip ko baka may bisita si Mama. Makatulad ko ay meron na ring love life ang mama ko.
Hindi ko naman ikakasakit ng loob, Mama Mia, kapag nagkaroon ng bagong love life ang mama ko. Magiging masaya pa nga ako dahil alam ko na sa tinagal-tagal ng panahon ay sa akin lang siya nakafocus. Ngayon na magpapakasal na ako, dapat ay meron na ring mag-aalaga sa kanya. Dapat meron na ring titingin sa kanya. At masayang masaya ako dahil palagay ko ay nakahanap na siya. Kaya naman hindi na lang ako pumasok pa sa bahay. Umalis na lang ako dahil ayokong maistorbo sila. Kung ako rin naman ang nasa katayuan ng mama ko ay ayokong magkaroon ng istorbo sa panahon na meron akong kasama, lalo na kung ang kasama ko ay mahal ko. Umalis na lang ako at pumunta ng mall. Nung nasa mall na ako ay isang kaibigan ang hindi ko sinasadyang makita. Kaibigan ko, Mama Mia, na mula sa aming barangay. Hoy, Nancy, kumusta ka na? Jane, ikaw pala yan. Okay lang, ayos lang naman ako. Ikaw kumusta? Ayos lang din. Uy, naku, yung mama mo may love life na. Tawang-tawa naman ako. Mukha nga eh. Pumunta ako sa bahay kanina, may isang pares ng sapatos ng lalaki doon. Kaya naman, di na ako tumuloy. Bakit di ka tumuloy? Kasi baka may istorbo ko silang dalawa. Tawa naman kami ng tawa. Oo nga no. Alam mo, napakabait mo talagang anak. Sabi sa akin ni Jane. Naku hindi, mas mabait ang mama ko. Hindi, mabait ka. Kasi ikaw yung nagpakilala sa kanilang dalawa, hindi ba? Doon, Mama Mia, ay naguluhan ako. Anong ako ang nagpakilala sa kanilang dalawa? Alam mo, yung pumunta ka doon na may kasama kang lalaki. Naganda pa nga yung mama mo, di ba? Sabi ng mama mo, sa amin pa siya bumili ng mga Ricardos eh. Dahil may ipapakilala ka raw. Mukhang nagkagustuhan silang dalawa. Dahil alam mo, mula nung araw na pinakilala mo siya, araw-araw na siyang pumupunta sa bahay ninyo. May paminsan-minsan nga na doon pa to natutulog. Mama Mia, biglang nag-init ang tenga ko at ang buo kong katawan. Ibig sabihin, si Rick ang nasa bahay namin? Hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin ni Jane at dali-dali akong umalis sa mall, pumara ng taxi at bumalik sa bahay namin. Nandun pa ang pares ng sapatos ng lalaki. Meron po akong susi sa bahay, Mama Mia, kaya hindi na ako kumatok. Agad-agad ko nang binuksan ng pintuan. Agad-agad ko nang pinasok ang loob. At Mama Mia, gulat na gulat ako nung makapasok ako sa loob ng kwarto ng mama ko. Nandoon silang dalawa. Hubot-hubad at magkayakap at natutulog. Umiyak ako, Mama Mia. Malakas akong sumigaw habang umiiyak kaya nagulantang silang dalawa. Anak Nancy, magpapaliwanag ako. Ano bang ipapaliwanag mo, Mama? Na inahas mo ang magiging asawa ko? At ikaw, Rick, kaya pala lagi mong sinasabi na busy-busy ka, na may gagawin ka. Iba pala ang ginagawa mo. Iba pala ang tinatrabaho mo. Mama ko pala ang tinatrabaho mo. Iyak na iyak kong sabi. Mama Mia, pinilit akong lapitan ni Mama pero hindi siya agad nakalapit sa akin dahil nga wala siyang damit. Agad pa siyang nagbihis pero nakaalis na ako ng bahay. Bumalik ako sa apartment ko. Sumunod naman doon si Mama at si Rick. Katok sila ng katok pero hindi ko sila pinagbuksan. Akala ko ay umalis na sila matapos ang 3 oras. Pero pagkabukas ko ay nandun pa pala sila sa labas at nakaupo lang at naghihintay. Agad akong niyakap ni Mama at tinutulak ko siyang palayo. Nancy, please, magpapaliwanag ako. Hindi ko siya gustong pakinggan pero wala na akong magagawa pa dahil nakapasok na silang dalawa sa loob. At doon nila sinabi, Mama Mia, ang katotohanan. Si Rick pala ang first love na sinasabi ni Mama noon. Si Rick pala ang first love na sinasabi ni Mama na niloko niya noon at sinaktan niya. Hindi niya raw alam pero mahal pa rin pala niya si Rick matapos ang mahabang panahon. Si Rick naman, Mama Mia, ay nagsorry sa akin. Dahil
Ang sabi niya ay hindi niya raw sinasadya. Hindi niya raw sinasadyang saktan ako, pero mahal pa rin daw niya ang mama ko. Pinalayas ko sila sa apartment ko. Umiyak ako ng umiyak. Siguro Mama Mia ay tumagal ng halos 5 buwan ang pag-iyak ko dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Hanggang isang araw ay nagising na lang ako na ma-realize ko, Mama Mia, na bakit ba galit na galit ako sa mama ko. Umiibig lang naman siya. Pag-ibig na alam ko, Mama Mia, na dapat hindi ko pinapigilan. Kaya naman tinext ko si Mama. Sabi ko ayos lang sa akin kahit ipagpatuloy na nila ni Rick ang kanilang pagmamahalan. At yun nga ang nangyari. Nagsama na nga sila sa bahay namin. Ako naman ay hindi umuwi doon ng halos 2 taon. Pero nung tuluyan ko nang matanggap, Mama Mia, at nagkaroon na ako ng panibagong boyfriend, ay dun ko na natanggap ang relasyon nilang dalawa. Ngayon, Mama Mia, ay kasal na po si mama ko at si Rick. Nakikita ko pong tunay silang nagmamahalan. Oo, medyo awkward, lalo na kapag naiisip ko ang mga nangyayari sa amin sa kama ni Rick. Pero sadyang ganun siguro talaga ang buhay. May mga bagay na pinaparanas sa'yo na akala mo yun na pero hindi pa pala. May mga bagay na sadyang ginagamit ka lang para maging daan, para maisakatuparan ang isang bagay na matagal naman talagang naitakda. Mama Mia, hindi ko alam kung anong iisipin ng iba tungkol sa kwento ko. Pero isa lang ang masasabi ko. Masaya na ako sa buhay ko ngayon at ikakasal na rin ako sa lalaking mahal ko. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan namin ni na Mama at Rick. At hindi na rin siguro niya dapat pang malaman ang bagay na yon. Napag-usapan kasi naming tatlo ni na Mama at Rick na ibaon na lang sa limot ang lahat. Merong may nakakaalam pero hindi naman sila ang nasa buhay namin at lumayo na rin kami sa mga bagay at sa mga taong yon. Mama Mia, hindi ko alam kung meron bang makaka-relate sa mga pinagdaanan ko. Kung meron bang mga katulad ko na dumaan din sa ganito kalaking plot twist ng buhay nila. Pero ako, Mama Mia, masasabi ko na lahat po nag-work out din in the end. Maraming salamat sa inyo sa pakikinig nyo sa kwento ko at maraming salamat din sa iyo, Mama Mia, sa pagbabahagi mo ng kwento namin ng mama ko at ni Rick sa programang ito. Lubos na gumagalang, Nancy. Napakalaking plot twist nga nang nangyari kay Nancy at sa mama niya. Pero ganun talaga ang buhay. May mga bagay na nangyayari na hindi natin maintindihan. May mga bagay na nakatakda ng mangyari noon pa man. Meron ding mga bagay na para bang ginagawa ka lang tulay para maisakatuparan ng mga yon. At siguro isa si Nancy sa mga iyon na nagiging bridge, nagiging tulay. Pero masaya ako dahil masaya ka na, Nancy. Naway patuloy na magiging masaya ang buhay ninyo. Naway patuloy na magiging masaya ang buhay ninyo ng mama mo. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong sariling kwento. At kung ikaw, katulad ni Nancy, ay may kwento ka rin ng buhay mo, please huwag kang mag-hesitate. Mag-email ka po sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com at aantayin ko ang kwentong ibabahagi mo sa amin. Huwag ka rin mag-hesitate na mag-click ng like button, mag-share ng kwentong ito at sana isubscribe nyo rin at i-follow o di kaya'y i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na i-upload natin dito sa channel na to. Huwag nyo rin kakalimutan na kung bago po kayong listeners, marami na po tayong kwento at kung may oras kayo, panoorin nyo naman yung ibang videos na makikita nyo sa mga screens ninyo ngayon. O kung hindi nyo makita, please click the Mama Mia CDO sa baba. Pagkatapos ay ida-direct ka na nito sa kung saan man dapat kang i-direct sa mga videos. Anyways, maraming salamat. Huwag kalimutan po na mag-follow sa akin sa aking Facebook at sa aking TikTok. Wala po akong Instagram, na-delete po. So, hanapin niyo po Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa walang sawa niyong pagsuporta.
Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang magandang araw sa inyong lahat.